Last 2009, nung pinag-pray ako ng lingkod ng Diyos na magkaroon ng business, nagkaroon ako ng 2 jeep. Tapos meron po akong vow sa Lord na yung 10% na ibibigay ko sa Panginoon. So, ayun ang nangyayari sa business, gumaganda, yung takbo. Dahil lang sa pagbibigay yun. Pagbibigay ko sa TV, tsaka tithes and offerings sa TV program, malaking impact. Kasi una-una, yung income po namin mag-asawa, nadagdagan. Tapos yung blessing, overflow. Tsaka ini-encourage ko po kayo magbigay sa ministeryong ito. Ito yung ministeryo na nagpapalaya, nagliligtas ng kaluluwa. Kaya yung ibibigay nyo rito, walang sayang kung hindi mapupunta lang sa kaligtasan ng kaluluwa. Purihin po ang Diyos, ginamit po si Tatay Apostol na kami po ay napagpala ng Panginoon. Talagang tinuro po ng Diyos yung po susi ng pagpapala, yung pagbibigay. Kaya sa pagsunod po namin sa turo po ng Apostol, sa pong ginamit po ng Diyos, kami po ay napagpala ng Panginoon at yung pong aming negosyo na pabagsak na umunlad. At ako po binigyan pa ng Panginoon ng bagong sasakyan, kaya sa biyaya po ng Diyos, wala pong lugi sa pagbibigay sa Panginoon. Sa pag nananawagan po ng Diyos, tumunod po tayo at hindi po tayo mawawalan, kala po tayo pagpapalain ng Panginoon. Kaya sa Diyos lang po ang kapurihan. Ako po si Brother Jojo Mendoza, nakaka-base po sa Abu Dhabi, UAE. Lagi po ako nanonood sa Oras ng Himala dito sa Abu Dhabi. At sa aking panonood, tunay nga po na naramdaman ko ang pagpapala ng Panginoon kahit po nasa TV at malayo po si Apostol. At nung sinabi niya na magbigay po ng pledge para sa Panginoon, ng tama sa Panginoon, ako po ay nagbigay. At purihin po ang Panginoon. Hinahamon ko kayo mga kapatid na kapag ka nagbigay nga po kayo ng tama sa Diyos, ipagkakaloob ng Diyos sa inyo ang mga pagpapala at biyaya na lubos at siksik-liglig. Noong una, hindi po ako talaga mainit sa Panginoon. Aatin po, hindi po aatin, magbibigay kung ano lang po yung kaya kong ibigay. Subalit nung maging tapat po ako sa Kanya, ibinigay ko sa Kanya ang lahat-lahat, ang aking sahod na dapat nang ibigay sa Kanya, malaki pong pagpapala sa akin at ang lahat na naging problema ko po ay ibinigay ko na sa Diyos at ngayon po ibinigay na sa akin ang lahat ng kasagutan. Ang isa pong malaking blessing na natanggap po nang ako po ay naging tapat sa Panginoon naalis na po lahat ang mga utang-utang ko na halos hindi ko po alam kung paano ko babayaran. Ang aking pong asawa ay pinagaling ng Panginoon. Ang aking anak ay binigyan niya ng pusong maayos na pagsasama. At ang lahat po ng pagpapala ay ibinuhos niya sa akin. Siksik-liglig. Hindi niya po sinabing bukas, kundi nung araw din yun na maging tapat ako sa Panginoon. Kaya po kayo nagpapasalamat, una sa Panginoon at sa ginamit ng Panginoon si Apostol Renato de Carrillo. Sa oras ng himala, na talagang ang himala ng Diyos totoo talaga. Noong po talagang lasinggiro po ako. Tapos po nagkautang po ako, na hindi ko masabi kung ilang nautang ko. Pero po, dahil po sa akin pagsunod po sa Panginoon Sus, lagi po ako nagbibigay po sa panawagan ng lingkod ng Diyos. Ang utang ko po, na-cancel po. Pagdating po ng oras na babayaran ko, wala na po ako kasing bayaran po. At saka hindi ko talagang akalain na makapagpaaral ako ng mga anak ko po. Sa ngayon po, nakapagpaaral po ako ng mga anak ko po. Kaya nga po mga kapatiran ko po, wala nasasayang po sa pagbibigay. Dahil po ang mga ibinibigay natin po, ibinabalik siksik-liglig na umaapaw po. Nanawagan po yung lingkod po ng Diyos sa television po. Actually po, wala po akong maibigay noon. Kaya po, binenta ko po yung pag-aari ko, yung cellphone ko po para po may maibigay po ako sa television. Nung nakapagbigay po ako sa television, gabi po yung binalik po sa akin ng Lord. Binigay niya po ako ng trabaho at pinalitan niya po ng mas bago ang cellphone ko. Niinganyo ko po kayo na magkaloob po kayo sapagkat grabe po, binabalik po ng Panginoon yung sinasakripisyo po natin. Naranasan ko na nag-start ako na mag-pledge sa TV, yung dati kong income na dating sweldo lang ng normal na or regular na employee, nadodoble siya whenever na nagpapalit ako ng trabaho. Doble siya talaga ng doble. Tapos yung blessing ng Lord hindi natitigil. Kaya dun sa mga nagbibigay, huwag po tayong magsawa na magbigay, magkaloob. Dahil ito po yung susi ng ating tagumpay. At nung magiging blessing natin, hindi lang ngayon pero pang habang panahon. Nagbigay po kami sa TV program, binalik ng Lord yung mga ibinibigay po namin sa Oras ng Himalas. Dumagdag yung pong kita po ng asawa ko. Magaang ho ang pasok ng kabuhayan. Nagiging maganda po ang ibinibigay po ng Panginoon pong Jesus sa aming pong pamilya. Mga turo at lingkod ng Diyos ay talagang nakakahamon. Nakakahamon, lalo na sa pagbibigay.
Kami, yan ang struggle ko nung una, nung bago akong membro or bago akong ng ministeryong ito, yan naging struggle ko. Pero nung naunawaan ko ito at yung naranasan ko rin, yung balik sa akin at sa buhay ko, talagang nakita ko na totoo. Marami akong karanasan patungkol sa pagbibigay. Kaya nung nagbigay kami mag-asawa, nagdesisyon kami magbigay sa TV nung nanawagan ng lingkod ng Diyos. So, nagbigay kami noon. So, binalik naman ito ng Lord sa akin sa hindi ko inaasahang kaparaanan niya. Ako noon kasi nagtatrabaho noon sa printing company. So hanggang na-upgrade yung aking posisyon. So bago ako nito, naging supervisor ako ng isang kumpanya na inawakan ko isang branch. Until na malis ako doon, hindi pa rin nagano ang Lord sa akin, bumitaw. So binigyan niya pa rin ako ng sarili namin negosyo. So hanggang ngayon, yun ang patuloy na binibigay sa amin biyaya ng Panginoon. Naranasan ko ito sa pagbibigay din naman. At binabalik lang din ito ng Lord, siksik, liglig, higit sa ibinigay ko. Bago pa ako sa revival, hindi ko pa naintindihan yung pagbibigay. At saka sa unti-unti ko nang pag-serve sa Kanya, naranasan ko na kung ano talagang kahulugan ng pagbibigay. Yun pala, malaking tulong sa atin. At naranasan ko po yung dakilang bagay ginawa ng Panginoon sa amin. Noon po, way back 1985, malaki po yung utang ko. Utang sa bangko, kahit saan, loan dito, loan kahit saan, naglo-loan. Pero nung nag-promise ako magbigay sa TV, nag-please buwan-buwan, ito po naranasan ko at bayad po ang lahat ng utang ko. Binalik ng Lord ang lupa yung sinanla, binalik ng Lord at saka yung bahay ko na na-loan. Wala ng utang ngayon. So malaking pagpapala talaga ang ibigay ng Lord sa amin. At saka daming pagpapala ang naano sa amin, kahit mga sakit, wala nang mga sakit. At saka yung negosyo ko, nagkapital lang ako ng 3,005. Simula noon, grabe pong binalik ng Panginoon. Siguro, mahigit na 5 million ang binigay ng Lord sa akin. Naranasan ko po talaga kung ano ang blessing ng Lord. So maraming salamat po at encourage ko pong lahat na kung kayo ibig pagpalain ng Lord, yun lang, ang sekreto natin, pagbibigay lang. Talagang papasalamat ako sa Panginoon dahil 2 years na po akong sinusundan yung program ng Oras ng Himala sa Jesus is Our Shield. At everyday ko yan at talagang naramdaman ko yun, yung I am so blessed lagi sa mga Word of God everyday na aking pinapakanggan from Tatay Apostol. Naging obedient lang ako sa yung panawagan ni Tatay nung nag-umpisa akong magbigay nga sa program TV ministry at magmula noon ay nag-commit ako ng pledge ay ako ay nagkaroon ng mas maganda pang trabaho ko binigay ng Panginoon. Yung 20 years na trabaho ng government, mas binigyan pa ko niya ng hindi ako na standby sa trabaho, kundi yung tuloy-tuloy, binigyan ako panibagong trabaho at napakaganda po ng benefits. Praise God po, talagang nag-overflow ang blessing sa aming family. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa blessing na ginawa niya sa buhay ko. Alam niyo na ang sweldo dito sa sa Abu Dhabi, maliit lang sa mga lokal pero tapos na ang 2 taon at 2 buwan. Talagang pinagpipray ko sa Panginoon, nabigyan ako ng Panginoon ng employer na sana maganda ang ugali. Pero yung amo kong lokal, ayaw nila akong payagan. Ayaw nilang i-release yung paper ko. Kailangan nila ng 5,000 dirham para ma-release ang papers ko. Pero nagdarasal ako na sana i-release ng mga employer ko ang papel ko para makapunta ako sa mga among maunawain. Nayanyayahan ako na pumunta sa Dubai sa anniversary ng Oras ng Himala. First time kong mag-attend ng mga fellowship ng mga Pilipino dito sa UAE. Sasabi ni Apostle na pag mag-love offering ka, mapagpapala ka. Maniwala ka lang sa Panginoon. So, sa pagpunta namin sa Dubai, nag-love offering ako. Nung pag-uwi ko noon sa employer ko, sinabi ko sa mga amo ko na i-release nila ang papel ko. Tapos, i-release nila yung passport ko. I-release nila yung papel ko na wala yung 5,000 dirham. So, I said, I praise God. Sabi ko, naiyak ako talaga sa tulong ng Panginoon sa buhay ko. Tapos yung
employer ko na pinuntahan ko ngayon. Mabait yung amo ko, maunawain. Yung sweldo ko no, na 1-2 naging 3 So praise God sa pangalan ng Panginoon. Talaga napakabuti ang Panginoon. Kaya inanyayahan ko rin kayong mga kapatid na kung gusto nyo rin matanggap yung himala na natanggap ko, huwag tayong mag-atubili na magbigay ng love offering sa Panginoon. Tunay nga po na sa pamagitan po ng pagbibigay po sa TV, isa po nanawagan po ang lingkod po ng Diyos na patuloy po tayo magbigay. Ako rin po agad po akong tumugon, nagbigay po ako at tunay nga po na andun pang katagunan ng Diyos dahil nga po yung isa pong kapatid ko na nawawala na ilang taon na po, bigla pong tumawag sa akin na sa pamagitan po ng kanyang panunod sa TV, siya po ay naligtas at inabot po ng Diyos. Kaya tunay nga po na napakahalaga po ng pagbibigay po natin patungkol po sa TV. Kaya kiniencourage po ang bawat isa na patuloy po tayo magbigay po sa TV. Dahil nga po ang Diyos po ay patuloy nag-aabot ng ating mga mahal sa buhay. Bagaman sila po ay hindi po natin na nakikita na nasa ibang bansa, ibang lugar. Pero tunay nga po na ang Diyos ay patuloy po nag-aabot sa pamagitan ng ating pagbibigay po sa TV. Ako po yung nagpapasalamat sa Lord sa magandang bagay na ginanap niya sa buhay ko. One time po sa akin pong pagdalo, naghamon po ang tatay ni Gardy po sa pagbibigay, ang apostol po ng Diyos, Apostol Renato Carillo, na sa pagbibigay nga po natin maraming kaluluwa ang maliligtas. Then sa pagbigay ko po, sa puso ko po talaga, ang nais ko po talaga ay makatulong. Una po sa tahanan po ng Diyos, gusto ko pong ibigay yung pera. Hindi po siya excess. Actually, yun na po yung lahat ng pera ko po. Sa pagbigay ko po na yun, wala po akong sahod ng 1 buwan. Ang ginawa po ng Diyos, dahil alam nga po niya yung pangangailangan natin. Ako po yung gumagawa ng payroll. Ako po yung unang pinasahod po ng Diyos. Sa lahat po ng empleyado, sa loob po ng 4,000 employee, ako po yung unang-unang pinasahod ng Lord. At marami pa pong blessing na dumating. Meron po akong pagkakautang na sabi ko nga po, higit pa po doon sa 1 taong kong pagtatrabaho yung utang ko. Ngayon po, binayaran po ng Lord. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Salamat. Nanawagan po yung lingkod ng Diyos na magkalob po sa TV at ako po yung nagbigay ng aking tithe sa offering. Grabe po yung pagbabalik ng Diyos kasi kami po yung may hanap buhay na junk shop habang inaakot po yung mga kalakal namin doon at hindi po namin napapansin na hindi po siya nauubos at grabe po yung pagdating ng mga customer. Kaya ang oras ng himala po ay sinasamahan po ng Panginoon Kristo at grabe pong mga tanda, mga kababalagan at himala po nangyayaring nakararanasan po namin magpamilya sa buhay po ng lingkod ng Diyos. At higit pa po rito, nung ako po yung nakarating sa oras ng himala, ang aking kapatid po yung naligtas na po ngayon. Yung dati po, bina-Bible study po namin, ayaw po niyang tanggapin yung Biblia kasi ang apo gawa ng tao, sabi niya. Pero nung kami po yung nakarating sa oras ng himala, grabe po yung himala na ginawa sa kanyang buhay at ngayon po ligtas na po siya. Kasama po namin siya ngayon sa gawain. Ang karangalan at kapurihan po sa Diyos. Simula po nung naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng pagbibigay para sa kanya ang pagiging matapat, naranasan ko po yung mga himala sa buhay ko. Kagaya po ng sa trabaho po namin, marami po mga binayaran ng mga empleyado, ngunit ako po yung naiwan. Tapos nag-increase pa po ako ng salary. Sa kabila po ng may mga cost reduction po ng manpower sa kumpanya. Tunay nga po na ang biyaya at pagpapala ng Panginoong Jesus ay sumasa atin kung tayo po ay susunod sa tunay na kahulugan ng pagbibigay. Dahil po sa buhay ng lingkod ng Diyos ay tinuruan niya po kami kung paano magbigay sa gawain na ito ng Jesus is our shield. Sa pagsunod po ay napatunayan po namin na totoo po yung bukas na langit sa buhay po ng aming pamilya. Unang-una po ay in terms of health. Bawat isa po sa amin ay patuloy na may kalakasan, kalusugang mula sa Panginoon. Nasabi ko pong mula sa Panginoon sapagkat anuman po ang karamdaman, sakit na kumakalat sa paligid po ng aming lugar, ay ang bawat isa po sa amin ay secure sa presence ng Lord. At ito po'y dahil sa pagbibigay. At ang isa pa po ay pinagkalooban po kami ng Diyos na negosyo. Mula po sa bibig ng maraming customer, sila po yung nagsasabi na kung paano po yung ginagawa ng Diyos na pagpapalago po dun sa negosyo na yon. At mismong sa mga bibig din po nila, naririnig po namin na sila po nabibless. Binigyan po tayo ng Diyos ng karunungan kung paano po ito i-handle. Kahit hindi po ito ang ating linya, ay binigyan po tayo ng karunungan ng Diyos. Sumunod lang po tayo in terms of giving sa pagbibigay ay mararanasan po natin talaga yung turot aral ng lingkod ng Diyos. Yung
family po natin, yung relatives po natin ay kasama po sa mabibiyayaan. Hindi lamang po sa financial, hindi lamang po sa health, hindi lamang po sa mga pangunahing pangangailangan natin, kundi higit pa dun sa expectation po natin na biyaya ang nare-receive po namin. Kaya ina-encourage ko po ang bawat isa na magbigay din po kayo, subukan niyo pong sumunod sa larangan ng pagbibigay at hindi po kayo mabibigo. Lahat po ng aspeto ng inyong panalangin, hangarin sa buhay ay tutugunin po ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbibigay. Kaya purihin po ang Diyos na buhay. Lahat ng sinasabi po ni Tatay is totoo. Kung gusto nyo pong mabless, kung gusto nyo pong ibuhusin yung pagpapala, totoo po yung sinabi niya na patuloy lang po tayong magbigay tayo ng tama na para sa Kanya, ibubuhos niya ang biyaya sa atin. Sapagkat ako sa buhay ko, magmula nung nag-tithes ako, tapos nagbigay po ako ng TV offering, ay talagang binless po ako ni Lord. Totoo po yung mga bagay na sinabi ni Tatay, lahat po yun ay napatunayan ko at nangyari po sa buhay ko. Binless po ako ni Lord, marami po siyang binigay sa aking blessing. Kaya patuloy po tayong mag-ika po at magbigay po ng offering sa Panginoon sapagkat bibigyan niya tayo siksik, liglig at umaahapaw at walang mapaglagyan nga po. Purihin ng Diyos. Dati po 1,000 lang po yung pledge ko. Nung nanawagan po si Tatay na triplihin, ginawa ko pong 3,000 ang pledge ko sa TV. Monthly po yun. Marami pong dumating na blessings. Minsan yung hindi mo inaasahan, sa pera, dumadating. Ang buong pamilya ko napapagpala dahil sa pagsunod ko. In-encourage ko po kayo na pledge po tayo sa TV kasi sa pamamagitan po ng Oras ng Himala, marami pong maliligtas na kaluluwa sa pamamagitan po ng buhay ni Apostol at the same time po mapagpala po kayo. Sa pagbibigay naman po sa TV, tuwing tatawag si Tatay sa pagbibigay, nung una nasa maliit lang siyang amount, pero binalik yun ng Panginoon doble. At sumunod, nag-provide talaga ang Panginoon na kung saan ko na siya kukunin kasi puri ng Panginoon, nag-bless siya, nagbigay siya ng extra benefits. Pangalawa, sabi nun, higitan pa natin, dagdagan pa natin sa turo at panawagan tungkol sa pagbibigay sa TV. Puri ng Panginoon sa pagsunod sa Panginoon na ibigay yung nararapat. Ang Panginoon talaga ay tapat sa pangako niya. Dinoble na naman niya yung dating pledge na binibigay namin at in-increase niya pa yung pinagkukulang ko din na pinagmumula nung pagbibigay ko sa Panginoon. Tunay nga po pag-uunahin natin siya talaga. All these things are added unto us kasi siya na yung nagpo-provide kung saan natin kukunin yun. Kaya in-encourage ko po kayo magbigay, patuloy na magbigay dahil po ang Panginoon ay tapat po at hindi po tayo pagkukulangin. Basta po sumunod lamang po tayo sa panawagan at pagbibigay po. Sa Diyos po ang papuri. Kasi lagi po akong nagdi-desire sa puso na maging tapat ako sa pagbibigay ng monthly pledges sa TV. At nung sinunod ko po yung monthly pledges sa TV, talagang kakaiba po yung binabalik ng Lord sa amin na magpamilya. Dati-rati po, hirap na hirap po kami. Pero ngayon, talagang times 5 pa pong binabalik sa amin. Dati wala po kaming sasakyan, wala po kaming puhunan, nangutang po kami dati. Pero ngayon po, hindi na po kami nangungutang, kami na po ang nagpapautang. Kaya nagpupuri pa akong nagpapasalamat dahil sa kanyang pagtuturo sa pagbibigay, talagang totoo po ang Diyos. Binabalik po talaga niya kaagad, pinapatunayan po talaga niya sa amin. At hindi lamang po yung pamilya namin, kundi ng aking mga mahal sa buhay. Dati-rati po, hirap na hirap po sila. Pero ngayon silang lahat ay puro na po may mga sasakyan at may mga grocery na po sa Mindanao. Kaya ini-encourage ko po kayo na magbigay ng tapat po, lalong-lalo pa po sa panawagan ng monthly pledges sa TV. Na patuloy lang po kayong magbigay ng magbigay. Kaya babalik po kagad sa inyo yung pagbibigay. Wala pong masayang po sa pagbibigay. Kaya to God be the glory. Dakilang bagay ang pinangyari ng Diyos kapag nanonood ako ng telebisyon. Kaya ito nga dalang kung bakit naging committed kami sa pagbibigay. Isa na nga dyan, yung aking mga anak, dati wala silang trabaho. So yung dalawa kong anak, so nagkaroon ng trabaho dahil nga sa patuloy na yung pagkakaloob. At yun yung business ko na pagpapasada, so binibless din ng Lord. May time nga na minsan nakakaroon ng hulihan eh. Pero natutuwa ako sa Lord dahil minsan hindi ako nakikita ng mga naghuli, mga MMDA. Kaya isa yung dahilan kung bakit natutuwa ako dahil nga sa patuloy na pagkakaloob, pagbibigay,
ay nakakaranas ako ng biyaya at pagpapala sa ating Panginoon. Pag nagbibigay po ako sa panawagan ng tatay, hindi po kami nagkukulang sa financial. May nagbigay sa amin nagbigay sa amin ng lupa. Dumadating kami sa point na nagkakasakit yung anak ko, pag sino sa amin na hindi kami nangungutang, nagugulat na lang kami sa mga tulong na binibigay sa amin. Nagpapasalamat ako sa apostol dahil nabago kami sa lahat ng turo niya. Talagang naipamuhay namin. Lalo na sa pagbibigay. Talagang kapag pinamuhay mo yung pagbibigay, sasagana ka, uunlad ka. Dati po bagsak ang business ko. Tapos yung turo niya, pinamuhay namin. One time naghingi siya lahat. Ang hawak ko is 20,000. Kinabukasan binalik din niya agad. Lahat ng binigay namin, hinigitan pa ng Lord. Almost 1/4 lang nung hiningi niya binalik niya sa akin. Overflowing, kaya ang masasabi ko ngayon pinamumuhay ko yung bukas na langit. Ipamuhay niyo ang pagbibigay. Nandito ang kasaganaan. Sa aming pagbibigay, sa gawain ng Diyos, binabalik ng Diyos yun. Sa bawat pagbibigay namin, walang nasasayang. Bagkus binabalik ng Diyos sa aming buhay, sa hanap buhay ng aking asawa, andoon ang kanyang favor sa aming buhay. Binabalik niya. Talagang maraming blessing na namin naranasan sa Diyos. Basta't nagkaroon ng giving, nagkakaroon kami ng bahagi. Bigay lang kami ng bigay. Kaya naman sa kahabagan ng Diyos, nakikita naman namin ang ginawa ni Lord sa mga anak ko. Yung favor sa trabaho, sa tindahan namin. Basta nakikita namin yung blessing araw-araw. Talagang totoo ang bawat ibinababa ng lingkod ng Diyos sa buhay namin. Malaking pagpapala siya. Kaya po, ini-encourage po namin kayo na magbigay po tayo sa gawain ng Diyos. The more you give, the more you receive. Sa panawagan ng apostol ng Panginoon tungkol sa mga pledge sa TV ay tunay po na nung kami po ay nagbigay ng pledge sa Lord, ang naging karanasan ko po ay dati na hindi po kami nagbibigay ng pledge, wala pong nagpapaayos sa akin, nagpapa-repair. Technician din po kasi ako. Tapos nung nag-pledge po kami, nagbigay kami sa Panginoon, ay sunod-sunod po yung mga nagpapaayos sa akin, aircon, electric fan. So yung pong pledge na ibinigay ko sa Lord ay sobra-sobra pa po yung binalik ng Panginoon. So purihin po ang Diyos. Yun po yung ginagawa po ng Diyos sa amin pong mga buhay. So kayo din po ay maaring makaranas po ng biyaya ng Diyos sa magitan ng ating pagkakaloob. Purihin po ang Diyos. Tumutugon din ako sa panawagan ng lingkod ng Diyos sa magbigay. Ang Lord ang mismong nagpo-provide. Pag nagbibigay po ako sa Panginoon, ang balik ng Lord ay andun yung protection ng aking pamilya, aking trabaho. Laging tapat ang Panginoon sa lahat ng bagay. Tuloy-tuloy po yung biyaya na binibigay ng Panginoon. Hindi kami nawawalan. Ang Lord di kailanman nagkulang. Pagi sa mga pamilya ko at mga anak. So kayo po ini-encourage ko na maging tapat po kayo sa pagbibigay. Kung ano po yung pinapanawagan ng lingkod ng Diyos, tumugon po kayo. Check na po na pagpala po kayo ng Panginoon. Balik po naman sa amin ng mga binibigay po naming mga pagbibigay, talaga pong doble-doble pong biyaya ibinabalik ng Diyos at sa aming buhay. Hindi po sayang ang ating paglilingkod sa Panginoon at pagbibigay sapagkat ito po ibabalik ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya ipagkakalaw sa atin ng Panginoon. Kaya wag po tayong manghinayang mga kapatid sa pagbibigay sa gawain ito ng Oras ng Himala. Sa mga panawagan po patungkol po sa pagbibigay sa television, kami po mula po sa aking asawa at sa aking mga anak ay nagbibigay po kami sa television. Purihin po ang Panginoon sa amin pong pagbibigay. Nararanasan po talaga namin ang mga biyaya at pagpapala na mula sa ating Panginoong Hesus na ipinangako niya. Ang aking asawa nga po, dati po nung hindi po kami nagbibigay po pero hindi po talaga consistent, matagal po ang kanyang bakasyon pag pumupunta po ng barko. Pero po pag
pag nanawagan ang tatay at andun po talaga ang pagsunod sa panawagan ng tatay, andun po talaga ang biyaya ng Panginoon na 1 month pa lamang po dito kararating galing barko, andyan na po ang tawag agad na sumakay agad ng barko. At pagdating po ng barko, andun po talaga ang promotion na ginagawa ng Panginoon at ang mga anak ko po na 3, andun na po talaga ang mga trabaho nila at andun na po na na-promote na po sa trabaho ang aking panganay na pinag-pray ng tatay dahil sa pagkakaloob, tuloy-tuloy na rin po pagsakay ng barko. At yung pangalawa ko pong anak, talaga naging client manager na po siya ngayon. At purihin din po ang Panginoon, sa buso ko po, supervisor na rin po siya sa kanyang opisina. Kaya purihin po ang Panginoon, talagang wala pong sayang sa pagkakaloob. Bawat panawagan, ando po talaga ang pagsunod. Kaya naman po talaga hindi nasasayang ang pagkakaloob natin sapagkat napakaraming kaluluwa ang naliligtas. Kaya nga po ang bawat isa, wag po kayo magsawang magkaloob, magbigay. Sapagkat sa ating pagkakaloob po, wala pong lugi, kundi tubo po. Lalo pa po tayong binibigyan ng Panginoon para po tayo po ay magamit sa pagkakaloob at sa pagliligtas po ng maraming buhay at kaluluwa. Maraming pong salamat sa Panginoon. Sa Kanya po lahat ang papurit pa sa salamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus na buhay. Amen. Ako'y nagkaroon ng puso at nilagyan din po ako ng puso ng Lord na magbukas para sa television ministries. At minsan nga po, naghamon po ang lingkod ng Diyos sa pagbibigay pagkakaloob sa television. At nakapagbigay na nga po ako. Pero kino-convict pa po ako ng Lord na magbigay. Yung natatabi pong pera na pang-tuition po ng anak ko. Dahil kulang po yung pang-tuition na yan, iniintay ko pa po ang kapupunan, ilang beses na po akong kinausap ng Lord na ibigay ko. Sa ika-3 beses na ibigay ko nga po. At pagkaraan po ng 3 araw, alam niyo po, may sumagot po ng tuition ng anak ko, pambayad po sa school, at sinabi pa po niya, yung susunod na bayaran, siya na rin po ang sasagot. Kaya doble, higit pang doble po ang binalik ng Diyos sa binigay kong pera na yan. Konti lang po ang halaga na yan, pero malaki po ang binalik. Etong anak ko na nasa ibang bansa, ang nangyari po, nagkaroon ng evaluation sa buong hospital. Purihin ng Diyos, ang nangyari po, yun lang section niya, at 2 lang sila ng nurse na nabigyan po ng bonus. Sa dami po ng nurses doon at mga nagtatrabaho sa hospital, yun lang pong section nila ang nabigyan ng bonus. Kaya nagpapasalamat po ang anak ko ng gano'n na lamang sa Diyos. Kaya sabi ko, yan ang bunga ng pagkakaloob natin. Kaya wag natin limitahan ang ating Panginoon. Talagang wala pong lugi sa pagbibigay. Kaya inahamon ko po kayo na magkaloob ng magkaloob. Nagbigay po ako ng TV pledge sa Oras ng Himala TV program. Great blessing ang bumalik sa akin, maging sa pamilya ko, sa mother ko. Promotion sa trabaho. Ni-encourage ko po ang lahat na magbigay sa gawain ng Oras ng Himala dahil malaki ang palit na ibibigay ng Panginoon natin. Nagpapasalamat nga ako sa Lord dahil pagkakaroon din ako ng pagkakataon na makapagbigay nga sa television. At alam ko na yung balik doon na higit pa. At yun nga, bawat bigay ko sa television, nakikita ko naman yung provision ng Lord sa amin, sa pamilya ko, sa akin personally. At sa mga biyaya ng Lord na nakikita ko, dumadaloy talaga. Hindi talaga siya nagkulang sa amin, sa anumang bagay. Bawat isa rin ay magkaroon din ng puso na magbigay sa gawain ng Panginoon. Nung kami mag-pledge kami sa TV program, talaga napagpapala kami. Naging malusog ako. At ang mga anak ko naman naging maayos ang kalumabot. Patuloy nga po na hindi kami nagkukulang. Pagkamat kami maliit lang ang pension ko, subalit nandun na. Kahit minsan hindi kami nagkukulang. Kanya na-encourage ko po sila na magbigay sa TV para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa po. Na-bankrupt ako sa negosyo ko before. Ngayon ay sumusunod ako, yung nakita ko, yung pagbibigay ko ay pinagpala talaga. Lahat-lahat ay glory ng God na binigay niya sa akin. Lahat, galing ako sa umpisa, nagiging mataas na yung binigay ng Lord sa akin. Talagang binibigay sa akin ng blessings, ang super dami. Binigyan ako ng employer na 3 sa ibang bansa. Hinahamon ko lahat ang mga sa pagbibigay, hindi kayo talo, ay sobra siksik, liglig at umaapaw pa. Dati iba ang buhay ko nung wala pa ako dito sa Oras ng Himala. Pero nung nandito ako, nag-iba ang takbo ng buhay ko sa pamamagitan ng pagbibigay natin, tuloy-tuloy na pagbibigay. Nung minsan po na nanawagan ng tatay, si Apostol Renato de Carillo, na magsakripisyo po tayo sa TV at tumugon naman po tayo.
dakila po ang ginawa ng Panginoon. Dahil sa pagbibigay po natin, napagpala po hindi lang ako, kundi buong pamilya ko. Kayo rin po, ini-encourage ko na patuloy po kayo magbigay sa gawain ng Panginoon sapagkat sa ating pagbibigay, doon po tayo nabe-bless. For our giving is our blessing. Nanawagan po ang lingkod ng Diyos patungkol po sa pagbibigay po sa television. At tunay nga po na nagkaloob po tayo. Bagamat hindi po ito ganong kalakihan, grabe po yung kapalit dahil po yung aking asawa at nag-apply nga po sa paibang bansa. Kaagad po nakaalis siya. Kaya in-encourage ko po kayo mga kapatid na patuloy po tayong magsakripisyo, magkaloob po, lalong-lalo na po sa bawat panawagan po ng lingkod ng Diyos sa pagkakaloob. Nagkaroon po ako ng myoma. Ngayon po, sabi ng doktor, yung o-operahan daw po ako. Ngayon di po natuloy kasi napanood nga po namin yung sa TV program po ni Tatay, yung Oras ng Himala. Doon po ako na gumaling kasi po, yung pangalawang punta ko po doon sa doktor, hindi na po ako inaoperahan. Talaga po nagpapasalamat po kami sa Panginoon, sa lingkod ng Diyos. Talaga pong gumaling po ako. Pagkagaling ko po noon, sabi ko po, Lord, itutulong ko po yung panggastos ko. Nilab-offering ko po yun. Buhat po na nag-ano kami, karoon po kami ng negosyo. Doon po kami nakabili ng bahay, nakabili kami sa sasakyan. Huwag po kayong matakot na magbigay. Dahil eto po ako, nagpapatotoo po ako, nagbibigay po kami. Talaga po sinasagot po ng Panginoon ang aming mga dalangin. Kaya po, sa Oras ng Himala, talaga po lahat po ng salita ni Tatay, ng lingkod ng Diyos, talaga po totoo. Na-bless po kami dahil bigyan po kami ng sasakyan. 3 na po yung sasakyan namin, 3 na po yung bahay namin. Binabalik ko po ang papasalamat sa Panginoon. Kapag nananawagan po ang lingkod ng Diyos sa TV na nagbibigay po kami at naniniwala kami na, yun nga sabi ni Apostol na ibabalik kaagad ng Diyos ang ibinibigay namin, ang binibigay natin sa kay Lord. Minsan po nagkaloob ako kasi isa po akong negosyante, kami mag-asawa po. Marami pong supplier talaga and praise God, marami pong ginagawang ang Lord sa buhay naming mag-asawa. Hindi lang isang bahay, 2 bahay. Bilang po mga pastora po ng Jesus Our Shield, wala po kaming sweldo po dito, amen, sa pangunguna din po ng Man of God. Pero purihin po ang Diyos na buhay dahil nga po sa pag-ibig, pagmamahal po natin sa marami pong kaluluwa, ay kami pinagkaroon po ng bahagi na kung saan kada buwan po, nagpi-pledge po kami ng 1,000. Pero ito pong himala po ng Panginoon. Minsan po mayroon po nagpala po sa amin po na 1,000 dahil po sa pag-ibig po sa mga kaluluwa at dahil nga po sa tungkulin na ibigay pagkaloob po ito para po sa pledge po natin sa TV. Ibinigay po natin kaagad. Alam niyo po, pagkabigay po namin ito, kaagad po pinalitan po ng Lord. Igit pa po doon, ibinalik po ng Panginoon. Nanawagan din po ang Man of God na tayo po magsakripisyo para po sa programa po sa TV. Alam niyo po, kami po may blessing po ng time po yun. Nung pagkababa na po ng Man of God po yun, amen, kaagad po kami sumunod. Binigay po namin yung hawak po namin blessing po. Hindi naman po kalakian, pero dahil nandun po yung malaking puso po natin, naabutin po napakarami pong buhay kaluluwa sa pamamagitan po ng Man of God. Alam niyo po yung himala po ng Panginoon. Yung pong time po yun, needs po ng mga bata o tuition fee ng mga bata, 30,000 po sa 2 bata. Purihin po ang Panginoon sa pagbibigay po natin sa programa po sa TV. Pinrovide po ng Lord. Yung pong 1 taon na po na pag-aaral po nila, ibinigay po ng Panginoon. Hindi lang po yan, magi po mga gamit po nila sa school, ay pinagkalob din po ng Lord. Kaya wala po talagang kahirap-hirap. Wala po talagang lugi sa larangan po ng pagbibigay, kundi puro po tubo. Papasalamat po ako sa buhay ng Man of God na sa kung saan po sa pananawagan niya po sa telebisyon na kami po magbigay. Biyaya po ang naging kapalit noon na kung saan po ay wala po akong hawak pero nagsakripisyo po ako, nagsumunod po ako dahil naniniwala po ako sa turo at aral niya. Doon po ako sumunod at ito nga po naranasan ko na binigyan po ako ng Panginoon ng negosyo. At hindi lang po negosyo, i-promote din niya po ako, binigyan din po niya ako ng posisyon sa aming barangay na kung saan ginawa po niya akong officer sa aming barangay. Hindi ko po ito inaasahan. Dahil ang akin po ay pagsunod sa panawagan ng lingkod ng Diyos. At ngayon po ini-enjoy ko ito, yung kanya pong kabutihan, kahabagan. At ang kanya pong pangako talaga pong tinutupad. Kaya napakabuti pong Panginoon sa pagsunod po natin, ando po ang biyaya. Nagpapasalamat po kami sa Lord dahil yung pagkilos niya sa buhay namin, lalong-lalo na po sa mga biyaya. Nung nagsimula po kami magbigay, talaga pong yung
Yung sinasabi nga ni tatay na yung pagpapala, hindi na po namin talaga yun hinahanap. Kusa po dumarating, nakakuha po kami ng pwesto. Wala po kaming nilabas na pera. Yung mga biyaya po dumating, yung mga puhunan, hindi po namin yung pinagpapaguran. Bigla po may taon dumarating na lang po sa amin. Sa mister ko lang din po yung promotion na binigay sa kanya, lalo na po pagdating po sa sweldo. Dahil sa pagdadalo namin sa gawain ng Lord, pagbibigay, lalong-lalo na panawagan ng Man of God, tumutugon ang pamilya ko at talagang nakikita ko ang mga blessing na umaakyat. Patuloy pong binibless ang buhay namin. Sa material things, marami na pong naano sa bahay namin, mga anak ko, na-promote sa mga trabaho, sa mga biyayang pinansyal, nai-increase. Tapos ang business ko, nagkakaroon ako ng mga bagong appliances. Kompleto na po kami sa bahay. Lahat ng mga panawagan ng lingkod ng Diyos ay tinugon ko. Hindi ako nawala ng mga biyaya sa aking pang-araw-araw na pangangailangan ko. Natutugunan ako ng Lord. Ang promosyon ko naman ay tuloy-tuloy na ini-increasean din ang sweldo ko. Dahil ako yung nagtatrabaho sa school. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang trabaho ko kahit na medyo may edad na ako pero hindi pa rin ako na kuwan sa trabaho ko. Kaya pinasalamatan ko lahat ito sa Lord. Minsan nanawagan ng lingkod ng Diyos noon, walang-wala talaga ako noon. Meron akong nakatabi noon, pero hindi talaga sa akin yon. Nire-reserve ko yun para sa anak ko dahil yung balak niyang ayos yung ipin niya. Tuwing magpupunta kami ng dentista para sa ipin niya, palaging wala yung dentist. So, sabi ng anak ko, sabi niya, pa, wag na lang kaya, tabi mo na lang, bili ko na lang ng laptop. Sabi ko sa kanya, sige, itabi ko muna ito. Nanawagan si Apostol yung patungkol sa pagbibigay. Kung may halaga kayong 10,000 o mahigit pa. So, ang ginawa ko, nung pag-uwi ko ng bahay galing sa Sunday service na yun, so winidraw ko yung 10,000. Binigay ko kagad, dinala ko sa cinema. Purihin ang Diyos. Sabi ng tsuhin ng girlfriend niya, di ba nangailangan ka ng laptop? Ako nang bahala. Mamili ka dyan. Aling laptop ang gusto mo? So, binili siya ng laptop. Yung laptop na yun, yung 10,000 na binigay ko, pambili ng laptop. Hindi lang naman 10,000 ang halaga ng laptop na regular pa siya sa trabaho niya. Nung araw na yun dahil lamang sa pagbibigay ng 10,000. Kaya huwag kayong matatakot magbigay. Ang pagbibigay, babalik ng Diyos yan. So, purihin ng Diyos. Ako yung nakapanood sa programa niya sa television, nanawagan po siya magbigay. At din ako man po ay nahikayat po na magbigay. Nagbigay po ako sa unang pagkakataon sa TV program. Sa maikling panahon, ang inaasam ko po na sasakyan ay nakatanggap po ako ng isang motor. Matagal ko na pinapangarap nung simula akong nung binata. Yun po, purihin po ang Panginoon. Simula po nang magbigay po ako, ang Diyos po ay nagpala. Tunay nga po sa pagbibigay ay wala pong kalugian. Encourage ko po kayo na magbigay dahil tiyak nga po sa ating pagbibigay, pagkakalob, pagkakaroon ng bahagi sa gawain ng Diyos. Ang Diyos po ay sigurado pong magbabalik ng higit pa sa ating naibibigay. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan. Dati talaga, sa iba pa kaming fellowship, ay nakatira lang kami sa squatter area. Din ngayon po nung nakakuha na kami dito kay Apostol sa Jesus Arcel, Oras ng Himala, napagpala po kami. Binigyan kami ng bahay. Misis ko binigyan hanap buhay. At ako may sarili akong hanap buhay. At ang mga anak ko wala akong problema. Yung bunso ko, kay dalawa lang anak ko, bago lang nag-apply sa SM, pero na-regular siya. Na-regular mo siya, kaya nagagalak po kami sapagkat magsimula sa akin hanggang sa bunso ko, pinagpala po kami sa mga apo ko. Kaya nga, sa pagbibigay po, ibigay niyo po ang karapat-dapat na ibibigay niyo sapagkat marami pong naliligtas at kayo mapagpala po. Sa dakilang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ko, hindi po pwedeng hindi magpatuto ang Diyos sa aming mga marino. Nung ako po ay sumampa ng barko dito sa Hood Island, ito yung barko na kinakatakutan at iniilagan ng mga opisyal ng dahil sa
Si Kapitan, authoritative, tapos tiger ability. Ano talaga, matindi talaga. Marami na siyang napauwi, hindi tapos yung kontrata. Kaya sa madali pong sabi, nakarating tayo doon. Linagyan ko yung lamisa niya ng brochure, pati yung upuan niya ng brochure. Tapos sabay, Lord, panalangin sa Lord na iligtas siya. Tapos nung nakasama na kami na isang ikot, 35 days, sabi niya sa akin, bakit ba talaga na napaka-lapit ang loob ko sa'yo? Ano bang meron ka? Sabi ko lang sa kanya, ano lang po, simple lang po kung tao, matakutin sa Diyos, ganyan. Sabi niya, no brother in the ship. I don't want Bible study. It brings trouble in the ship. Sabi ko, no, we don't bring trouble in the ship. We bring peace. Sabi ko gano'n. Dumating ngayon ang punto ni hurricane season dito sa may Caribbean Sea. Ako ngayon yung gumagawa ng biyahe. Nung tayong gumagawa ng biyahe, wala kaming biyaheng na-delay, lahat puro walang na-cancel. Tapos sabi niya, ano bang meron kayo? Sabi sa akin, wala sir, simpleng tao lang. Laging nanalangin, laging lumulod sa Diyos, umiiyak. Sabi niya, ganun ba? Tapos sabi niya, don't forget, pray always. Siya pa pong nag-promote sa akin. Pre-promote niya ako as chief mate. Sabi ng asawa ko sa akin, alam mo, nangumusta sa'yo si tatay. Tapos sabi tatay, kung ano ka na ba, chipmate ka na ba? Sabi ganun. Ginawakan ko yun, nasa puso ko talaga. Sabi daw ni tatay sa kanya, hindi, mag-chipmate na siya. Ganito, ganyan. At the following week, sabi kagad sa akin, okay, promotion, ganito na, nakalay down na. Sabi ko, grabe talaga ang lingkod ng Diyos. Tapos lahat na panalangin ng lingkod ng Diyos sa buhay ko, siyang ginagawa ng Diyos. Malaki talaga, biyaya talaga si tatay at pagpapala sa aming mga marino. Kung tutuusin, mga kapatid, lahat na tinatanim natin sa lupang ito, masabi ko sa lupang ito, dito ba sa tinatayuan ng lingkod ng Diyos, siya po'y yung bang fertile soil. Dahil lahat na tinatanim mo dito ay nagbubunga talaga at saka wala kang binibigay sa Lord na hindi po bumabalik, kaya sobra pa po talaga. Kaya patuloy lang tayo mag-commit sa Lord, patuloy lang tayong sumunod sa lingkod ng Diyos. Naghamon si tatay noon sa TV. So, walang tanong, walang comments, binigay ka agad lahat kung ano yung required. Dahil siyempre mayroong specific Wala nang questions, wala nang dahil nandoon nakasalala yung biyaya sa kalinisan ng iyong puso. Dahil sa ikaw magbibigay na yung puso hindi malinis at hindi nagkaroon ng kagalakan sa iyong pagbibigay, maliit man yan o malaki. Dahil yung naranasan ko dati nung first fruit ko, kaya gusto ko talagang maulit-uli yun, saka mahamon uli yung Diyos ba sa pamagitan ng pagbibigay ko. Dahil dito ko kasi naranasan at pinapalingkod ng Diyos sa pamagitan ng pagkakaloob. Dahil naranasan na natin ito mula sa 814, sa Maya dito, kaya grabe po talaga yung pagbabalik ng Lord. You cannot outgive God, sa totoo lang po. Kaya grabe po talaga yung ginagawa ng Lord sa buhay ko. Ito pa po, yung huli, pauwi na ako. Sabi ng superintendent namin, this is the first time that happened in this company that newly promoted shipmate receive his performance bonus. Kaya nakatanggap po tayo ng performance bonus. Sabi nila na dedicated daw sa trabaho, pero actually po, ginagawa ko lang yung pinaka-the best ko as working na walang matang nakakita sa akin, pero may nakakita sa taas. Kaya walang comments, walang trabaho lang kung anong trabaho. Kaya nakita naman nila na dedicated tayo sa trabaho, tapos nandoon pa rin yung favor ng Lord. Kaya sabi nga ni Kapitan, itong performance bonus mo mukhang questionable Sabi ko, why sir? Sabi niya, dahil how many years na, maraming walang nakatanggap nito. Bakit ito pa ngayon nila ino-honor, tapos sa'yo pa? 5 months ka lang nag-chipmate. Sa Diyos po lahat ang kapurihan. Bawat panawagan ng lingkod ng Diyos, kami po'y tumutugon. Mula nung una po'y kami nagbigay sa 7,000, ay meron po kaming pangangailangan na 50,000 dahil ang anak ko po ay mag-graduate na po siya ng nurse at wala po kaming ibang aasahan kundi ang Panginoon. At sa oras na yun ay meron po kaming hawak na 7,000. Pinagsagutan pa namin ng asawa ko. Sabi niya, ibigay mo na. Sabi ko po naman, ay kailangan ng anak ko. Sabi ko, pero binigay ko po yung 7,000. Alam ko naman na ang Lord, papalitan niya sa oras na yun. Pag uwi po namin, meron pong tumawag sa akin employer. Sabi niya, I send for you $1,200. Sabi po niya sa akin. At grabe pong iyak ko po. Hindi lang po yun.
Meron pong sumunod na tumawag sa akin na mga aplikante kong 2 taon, hindi nakakaalala, meron pong nagbigay. Hindi lang yun po at lahat po ng utang ko sa bahay, 3 months di po ako nakabayad, ay tinugulan po ng Panginoon at lahat po yun ay binayaran po ng Diyos sa pamagitan po ng 7,000 lang na binigay ko. Hindi lang po yun, tuloy-tuloy po ang aming pong pagbibigay kaya po kami laging pinagpapala ng Panginoon. Hindi lang po yan, binigyan po kami ng Panginoon lang bahay na libre po. At yun po yung mga bunga ng mga pagbibigay namin sa bawat panawagan ng lingkod ng Diyos. Kaya hindi po tayo maghinayang magbigay dahil marami pong mga kapalit na kaluluwa. Hindi po lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito po ang pangako ng Panginoon na overflowing blessings. Dahil may 2 na po akong baby, amen. Lahat po ng pangangailangan nila provided po ng Lord. Mula po sa mga damit, gatas, lahat po, pampers, lahat po ng pangangailangan. Sa bahay din po, libre po ako sa ilaw, libre sa tubig. Pinaayos po yung bahay. Binigyan pa ako ng aircon. And then, meron pa pong binibigay po sa akin na weekly allowance ang Lord. So, yung pinaghirapan ko po nung bumalik ako sa pagtuturo ay nung makabalik ako sa Panginoon ay napakagaan po ng lahat ng bagay. Hindi lamang po yun. Buong pamilya ko nung muli akong naglingkod po sa Panginoon. In-increase po lahat ng blessing nila. From 0 po kami, nagsimula yung mga kapatid ko sa piso, 5 piso, 10 sa pagbibigay. Hanggang sa maging 50, 100, and then nung magkatrabaho sila, tuloy-tuloy pa rin po yan. Wala pong tigil. Hanggang ngayon po. So ngayon po ay lahat po ng pagpunta ng Man of God sa iba-ibang bansa ay nakakapagkaloob po sila. Maganda po sa kanila magbigay ng 10,000, 20, 40. Minsan lumalampas pa po. At minsan nga po si tatay nagsabi nung papunta po ng US, yung kapatid ko po ay nag-pledge ng 50,000. Pledge pa lang po. Nag-pledge pa lang po siya. Halimbawa ngayon, dahil itinawag po, kinabukasan po, in-increasean po siya ng 100,000. At tuloy-tuloy na po yun. At ang sahod na nga po niya ngayon, yung busong kapatid, ay nasa 300 na po ang tinatanggap. Bunga na po ng pagsunod po sa Panginoon. Mula po sa walang mga bahay ngayon, 4 ay niya. Bigay po ng Lord. Meron pa po siya ngayong bagong building, 3-story building. Bigay po ng Panginoon. At nakalipat na po sila doon. Dati, umuupa po sila ng building. Ngayon po yung kumpanya nila, sa kanya na po umuupa. Kaya dagdag kita na naman po. And then sa baba, panibagong business na naman po. Bigay na naman po ng Lord. Kaya sabi ko nga po, tuloy-tuloy mo yun, wala na pong tigil. Ganun din po sa pangalawa ko pong kapatid, mga anak nila ay libre po lahat sa pag-aaral. Tapos may mga allowance pa po na 20,000 naman. Bigay po ng kumpanya. Bayaw ko nga po, driver lang po ng kapatid ko pag may pupuntahan meron din po siyang allowance na 40,000 naman. Lubos po ang pasasalamat ko sa Lord kasi nabalik po ako ng Lord sa pagbibigay. At lahat po ng sinasabi ng Man of God, totoo po lang. Tinreasure ko po yan sa puso ko at binibigkas ko sa pamilya ko, sa mga bawat kongregasyon. At siya pong pinangyayari ng Panginoon. Totoo po lahat. Yung overflowing blessing ngayon na po yun. Yung pagdagsa ng kaluluwa ngayon na po yun. Yung revival ng sasing na po yun. Kaya lahat po ng karangalan ay sa Lord po.